Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 38 na mga comments. Nandyan din si Amelia Manlungat. Meron siyang 29 na mga comments. Joy Manipis. Meron siyang 24 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato. Meron siyang 24 na mga comments. And Jane Mirafuentes. Meron siyang 18. Lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, uunahin muna natin itong ipinakalat ng mga DDS na kung saan inaatake nila si President BBM at saka yung Marcos administration. Ano yan, Sir Evan? Ito po tungkol sa baha. Diba the other day, nagkaroon po ng bagyo dyan sa Luzon area. Grabe yung baha, diba ang grabe yung mga basura. Actually, na-fact check mga kababayan kung ano yung punot dulo kung bakit nagkakaroon ng baha. Nakita natin ang problema ay ang basura. Diba nakita natin yan, grabe talaga yung basura eh. So ngayon, itong mga DDS nag-take advantage. Anong ginawa nila si Evan? Siyempre, inatake nila si President BBM. Inatake nila yung Marcos administration. Nasabi pa doon, diba, umatake itong si Greco Bilhica, itong si Harry Roque. Nakita ko yung mga post nila eh. Nakita ko nag-post itong si Sasot, ang mga banateros, yung mga vlogger na Alpotera, at so on and so forth. Pati din yung mga trolls nila na mga bayaran. Grabe ang kanilang mga posts. Grabe ang kanilang mga pag-atake. Sinisisi nila si President BBM. Kasi until now daw, meron nag-post ito. Kasi until now daw, wala daw nagawa si President BBM sa Pilipinas. Wala daw nagawa si President BBM dito sa baha. Nasaan daw yung proyekto ni President BBM para daw matugunan yung baha dyan sa Luzon area or saang part ng Pilipinas. Diba yan yung mga ipinakalat nila kahapon? Until now, meron pa rin ho. Kasi yung mga post nila ni Greco Bilhica, nila ni Harry Roque, nila ni Sasot, yan kasi ang ginagamit ng mga DDS na mga tanga at mga bobo. Diba mga sinungaling talaga eh. So pwede natin silang babaliktarin at dapat natin silang babaliktarin. Kahapon mga kababayan ko, may nakita ho ang ating mga kaibigan na mga vlogger. Ano yan sa Evan? Tungkol dito sa flood control projects ni Digong. Kasi mismo sa panahon ni Digong, di ba tinanong niya yung kanyang dating sekretary ng DPWS, yung si tahimik lang si Villar. Si Mark Villar, di ba? Tahimik lang eh si Mark Villar, di ba? So tinanong ito ni Digong, ano daw ang nagawa nila sa kanyang administration. Ano daw ang kanilang pwedeng ipangyabang sa kanyang administration ni Digong. Dito na fact check. Mga DDS na mga tanga at bobo, ito ang aming ebidensya na kung saan kung inayos lang sana ni Digong yung flood control sa kanyang panahon, hindi sana natin mararanasan yung mga dumaang bagyo na merong grabing baha. Diba? Ito ang ating ebidensya. Secretary Villar, at bigyan niya tayo ng ano bang nagawa ng administrasyon natin para sa bayan. Maraming salamat po, Mr. President. Sa flood control, 11,340 completed with 4,155 ongoing and to be finished in your term.
Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your Ay, answer. yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. 2016 onwards. May follow Yeah, go ahead, sir, go ahead. Paano yan mga DDS? Paano nyo yan masagot? Di ba sa panahon ni Digong, meron na ho siyang nagawa daw, sabi niya, na 15,000 plus na flood control projects. Nasaan na yun? Di ba ang dami niyan? 15,000 or umabot siguro ng 16,000 plus ang kanyang flood control project sa panahon ni Digong. Pero nasaan na yan? Kung ganyan kadami ang kanilang nagawa na flood control projects, hindi sana natin naranasan yung mga baha na nangyayari ngayon. 'Di ba? Kung inayos lang yan ni Digong, kung hindi lang yan ginawang ghost project. 'Di ba, DDS? Kung hindi lang yan ginawa na ghost project, hindi sana natin naranasan ang ganitong klase ng mga baha. Kinurap naman kasi, ibinulsa naman kasi. Baka yung mga sinasabi nila na projects, yung sinabi ni Mark Villar, baka ghost projects yun. Diba? Ang kanilang project nandun sa bulsa. Kaya sira-sira yung iba. Kaya yung iba mga flood control projects, madali lang masira. Bakit? Substandard naman kasi, diba? At yan ho ay na-fact check ni Secretary Vince Dizon. At mga DDS, kung sasabihin ninyo na walang nagawa si President BBM ngayon sa kanyang administration, nagkakamali kayo. Unang-una, sino ang nakabuking? Sino dito ang nagbulgar na gano'n na pala kagrabe ang korupsyon dyan sa DPWH na meron pala mga ghost projects na flood control? Sino ang nakabuking yan? Diba si President BBM? Tapos ngayon sinasabi ninyo na kinurap daw ni President BBM yung flood control. Gonggong talaga eh. Mesmo ho sinabi ng pamilya Diskaya na 2016 pa ho nag-umpisa yung flood control. Sino ang kanilang kinontrata? Siyempre, alam na natin kung sino. Diba, nabilaukan nga eh. Nabilaukan yung si Bato. Kasi hindi niya in-expect na sasabihin nyo na pamilya Diskaya na 2016. Booking na booking. O, diba? Sino dito ang dapat sisisihin? Sino dito ang nangurap? Klarong-klaro na, 'di ba? Korap naman kasi ang mga Duterte. Kaya gusto nila na makabalik ngayon sa kanilang posisyon noon na gusto nila makuha yung power. Bakit? Kasi meron silang pinagtatakpan dito. Kasi ayaw nila na makakasuhan sila. Yan ho ang nangyayari. Kaya gusto na gusto talaga ni Sara Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Gusto niya itong agawin kay President BBM kasi marami silang ginawa na kalokohan, katarataduhan at korupsyon sa panahon ni Digong. Gets na ba natin mga DDS? Diba gonggong talaga eh. So ipapakita ko rin sa inyo itong sinabi ni General Torre kasi diba meron siyang post dun sa kanyang Facebook account. Ipinakita niya, grabe talaga yung baha. Grabe talaga yung basura. Diba? Tapos sabi dito ni General Torre, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit bumabaha. Yes, which I agree. Grabe talaga yung basura eh. Di ba na-fact check talaga eh. Buti na lang nakita natin. Lilinisin natin ito. Aalisin natin ang basura. Gagawin ng gobyerno ang trabaho nito. Pero pagkatapos nating linisin, paano natin sisiguraduhin na hindi na ito babalik sa ganito? Hindi ito kayang solusyonan ng MMDA o ng gobyerno lang. Kailangan nating baguhin pati ang disiplina sa pagtatapo ng basura. Mga kababayan, ano ang konkretong solusyon nito? Enforcement? Mas mabigat na multa? CCTV? Community accountability? Or incentives? Makikinig ako, pero isang bagay ang sigurado, hindi pwede ganito na lang, palagi. Mga kababayan ko, meron akong ipinost doon sa ating Facebook account. Diba nag-survey ako doon na sabi ko, na survey tayo, agree ba kayo na ikulong ng isang buwan at 100,000 yung fine sa mahuling nagtatapon ng kahit anong basura sa hindi basurahan o dapat mabigat pa dyan? Yan ang ating survey doon na ipinost natin doon sa ating Facebook account. So yun ang nakita ko na isa sa mga solusyon siguro para hindi na magtatapo ng basura yung mga kababayan natin. Diba? Ikulong dapat ng isang buwan. Plus merong fine na 100,000. Kasi kapag hindi yan gagawin, mga kababayan ko, gagawin pa rin nila na magtapon kahit saan-saan. Nakita ho yung problema. Ang cause ng pagbaha ay mga basura. Diba?
So dapat ba na mas mabigat pa dyan? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan, okay? So siguro, di ba nakita kasi ako doon may nakita ko doon na nag-comment doon sa ating post na dapat mas mabigat pa daw dyan yung kanilang penalty. Well, agree din ako doon. Dapat talaga dapat itong siseryosuhin. Kasi kapag hindi yan tutugunan, mangyayari pa rin yung grabing pagbaha or baka mas worse pa doon. Pero buti na lang, 'di ba? Buti na lang na nakita natin yung pagbaha humupa kaagad. 'Di ba? Humupa kaagad. Nakita natin sa mga balita. So ibig sabihin 'yan na epektibo yung ginawa na solusyon, not just para sa akin hindi ko masasabi na yan talaga ay permanent na solusyon yung ginawa ho ng ating gobyerno. Hindi pa yan. Dapat mag-umpisa yung disiplina sa ating bahay. Yan ho ang konkretong solusyon. Number 1 solusyon ho yan. Dapat ang disiplina mag-uumpisa sa bahay. Dapat ituturo natin sa ating mga kamag-anak, lalo na sa ating mga anak, na hindi dapat tayo magtapon ng kahit anong basura kahit saan-saan. Diba? Diyan mag-uumpisa yung solusyon. Ang next na solusyon, siyempre yung gagawa na ay ang gobyerno. Okay? So ipapakita ko rin sa inyo itong sinabi ni Secretary Vince Dizon. We really need everyone to come in and do their share. LGUs have to do their share, diba? Sa proper collection and waste management, sa pag-dispose. Pero kailangan yung mga kababayan nila. No, kasi ang problema pagka tatapon lang tayo sa waterway, sa estero, pagtatapon tayo kung saan-saan, babalik din. Di ba sabi nga nila, di ba? Matagal na sinasabi kahit nung bata pa tayo, di ba? Yung basura itatapon mo, babalik din sa'yo. Tama yan. So dito sa lugar ni Sir Ivan, sa totoo lang mga kababayan, kahit yung mga malalakas ho na mga bagyo dito, hindi ganun kagrabing yung baha dito sa lugar ni Sir Ivan. Meron lang ilang mga lugar na yung medyo mababa talaga na area pero hindi magtatagal yung baha nawawala kaagad. Kasi nga palagi hong merong ginagawang hakbang yung aming mayor dito na meron silang I'm not sure kung ito ba talaga ay permanent nila na solusyon or merong fine sila na ganito dito sa lugar namin. Actually mabigat din. Kaya kami takot magtapon ng basura dito sa aming lugar. Kasi nga medyo ma-stricta din. Yes, totoo yan. Ma-stricta din ang mayor namin dito. Magtatapon ka ng kahit saan, nako, makukulong ka talaga Dadamputin ka. At hindi lang yan. Meron po mga kababayan natin dito na mga concerned citizen na isusumbong ka talaga. At yan ho ay dapat para sa akin, agree na agree ko talaga dyan, na dapat isusumbong kung sino yung magtatapon ng basura kahit saan-saan. Dapat magtutulungan. At yan po ang ginawa dito ng aming mayor. Kaya hindi ganun kagrabing yung baha dito kahit meron pong malalakas na mga bagyo. O, diba? So yan din dapat ang gawin ng mga LGUs dyan sa iba't ibang lugar, lalo na sa Luzon area. Okay? So, fourth mga kababayan ko, naalala niyo ba na napag-usapan natin ito si Mariel Rodriguez sa ating last vlog? Kasi nga ang kanyang katangahan, kanyang iniladlad. Diba? Nahawaan siya ng katangahan ni Robin Padilla. Anong sabi niya noon? Doon sa kanyang video. Na ito daw si Robin Padilla, nakagawa daw ng batas kahit nandyan pa sa loob ng Bilibid Prison. Diba? Klarong-klaro yan. Yan ho ang kanyang sinabi. Itong si Robin Padilla nakagawa daw ng batas kahit nandun pa siya sa loob ng Bilibid Prison. Klaro yan. Yan ho ang kanyang sinabi. So ngayon, itong si Mariel, kinuyog ho mismo ho ng kanyang mga kalyado, mga DDS. Not just yung mga makapula, yung mga loyalista, yung mga kakampings, yung ibang mga kababayan natin na neutral. Diba? Hindi lang yon ang bumanat doon kay Mariel Rodriguez. Pati na rin ho yung kanyang mga kalyado na mga DDS. Yung mga abogado nila, yung mga blogger nila, talagang kinurek nila itong si Mariel Rodriguez. Kasi nga maling-mali ho ang kanyang sinabi doon. So ngayon, dahil inatake ito si Mariel Rodriguez, siya'y nagpaliwanag. Nagpaliwanag ngayon, nagpatulong din doon kay Robin Padilla. So ito ang kanyang explanation. For more details, let's watch this. Hi everyone! Hi!
I am in the beautiful Samal Island today. Ay, that's nice. Enjoy. Realize na ang common sense pala ay hindi ganun ka-common. Lalo na dun sa mga people na sabi nila, sobrang talino nila, Ay, teka, parang mga-gaslight ka. na tinitake pala nila lahat literally. Ano ba dapat? So sinabi ko na nasa bilibid pa lang siya, gumagawa na sila ng batas. Si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Okay, without even being a senator. Tinake yan ng literally. Ang sabi mo kasi si Robin nung nasa bilibid, nakapagpasa na ng batas. Without being a senator. Without. Paano hindi literally kukunin yun? Siyempre, hindi ka naman makakapagpasa ng batas kung hindi ka senator, kung hindi ka legislator. Tama. Yan naman yung point namin. Tama. Pero siya po kasi yung case study niyan. Siya po kasi yung dahilan kaya nabuo yung pag-amend nung batas na yon. Nung ginagawa yung batas na yan, nung dinadraft yung batas na yan, sino kaya ang pinuntahan nila? Question, in-interview, kinausap para makagawa ng batas. De sana ang nasabi mo ay nung nasa bilibid pa lang siya, nakatulong siya para gumawa ng batas. Tulong. Ambag. Resource person. Layo naman dun sa nakapagpasa siya ng batas without being a senator. So please don't fault everybody for not understanding where you're coming from. Sana mas iningatan mo yung words mo. Karoon ng mga public hearing. Kasi hindi naman po pwede na mag-aamenda ka ng batas na hindi magkakaroon ng public hearing. So, diyan po sa isinagawa na yan, nagkaroon po ng mga interview sa amin, diyan po sa Bilibid, sa New Bilibid Prison. So, hindi pa rin siya pasok dun sa si Robin ay nakapagpasa na ng batas without being a senator. At siyempre po, alam po ninyo, hindi lang po daan ang apektado ng batas na yan. Katunayan, nung pumasa yung batas na yan, na RAA 294, libo po ang, ulitin ko po libo po ang nakinabang sa batas na yan. Marami po ang lumaya. You're so proud pa na libo ang napakawalan. Ano ba yung batas na yan? Illegal possession of firearms. Illegal. Illegal. Tapos proud ka pang nakapagpawala ng ilang libo. Illegal. Pero alam niyo po that ako, I am many things, but I am not a liar. Ako, I don't think you're a liar, ha? And I don't think everybody thinks that you are. Hindi mo lang talaga gets. Bye! We are going to have fun again. Happy Sunday, everyone. Hindi daw sinungaling, hindi daw liar itong si Mariel Rodriguez. Tanga lang. 'Di ba? Nakakatawa talaga kasi kung hindi siya kinuyog ng mga netizen na mga matitinong tao na marunong mag-isip, hindi siya mag-explain, 'di ba? Hindi siya magpapalusot. Kasi nga talagang wasak na wasak ito si Mariel Rodriguez doon sa kanya sinabi na itong si Robin Padilla nakagawa na daw ng batas kahit nandun pa sa loob ng Bilibid Prison. O di ba, proud pa talaga katangahan yun. Kung hindi siya kinuyog, hindi yan malalaman ho ng ibang mga DDS. Kasi nga yung ibang mga DDS, siyempre tangat bobo yan di ba? Kahit anong sasabihin ho ng kanyang mga, o ng kanilang mga kalyado, ng kanilang mga puon, paniniwalaan kaagad. Di ba? Kung hindi yan kinuyog si Mariel, hindi siya mag-i-explain, hindi siya magpapalusot kasi nga paniniwalaan niya kaagad ng mga DDS. Ibuti na lang siya ay kinulat dito kasi nga siya ho ay literal na nagsinungaling. So to explain further, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Attorney Carlo Ibanez. For more details, let's watch this. Ano tong Robin Padilla Law? May kumakalat na fake news na si Robin Padilla daw ang nagpasa ng tinatawag na Robin Padilla Law at ipinasa daw niya ito habang nakakulungan pa siya. Again, this is fake news. Ang tinutukoy nila ay Republic Act No. 8294, isang batas noong 1997 na nagpapababa ng penalties ng illegal possession of firearms. Hindi si Robin Padilla ang sumulat o nagpasa ng batas na ito. Bakit? Noong 1997, hindi pa senador si Robin Padilla. Hindi rin siya congressman. So, paano siya nakapagpasa ng batas?
Pero bakit tinawag na Robin Padilla Law ito? Simple lang, dahil si Robin Padilla ang pinakasikat na tao na nakinabang sa batas na to. Nang maipasa ang RA 8294, binabaan nito ang penalty para sa offense kung saan siya nakulong. At dahil sa criminal law, kapag ang bagong batas ay mas pabor sa accused, maaari itong magkaroon ng retroactive effect. Ibig sabihin, makikinabang kahit yung mga nakulong na bago pa maipasa ang batas na ito. Kaya naging associated kay Robin Padilla ang RA 8294 at kaya din siya nakalaya ng mas maaga dahil sa batas nito. So again, hindi po si Robin Padilla ang sumulat ng Robin Padilla Law. Siya lang ang nakinabang. Wala siyang naipasang batas habang nakakulong siya. Fact-checking. Oh, di ba na fact check? Ito si Mariel Rodriguez. So kaya naman pala, proud na proud itong si Mariel kasi nga ang malaking tao or kilalang tao na nakinabang dyan, walang iba, itong si Robin Padilla. O, di ba? Gunggong talaga eh. So anyways, before tayo dadako doon sa iba nating topic, nakalimutan yata ni Sir Ivan. Kasi gumanon ka agad yung tinga ko eh. Itong mga didiscuss kasi mga gunggong yan eh. Di ba? So before tayo mag-start sa ating next topic, atin muna hong i-acknowledge at saka i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. So ang nanalo sa ating pa-contest ngayong araw ay galing ho sa comment ni Sam Pagita. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 32 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, support our PBBM administration. Which I agree at yan po ay dapat. Dapat ho nating tulungan, suportaan si President BBM. Kasi nga kung magtatagumpay ang mga proyekto, mga programa, ang mga ginagawa ng ating President BBM, tayong lahat dito ang makakabenepisyo. Diba mga DDS? Hindi kasi yan naisip ng mga DDS na kasama sila dito sa mga ginagawa ng ating Pangulong BBM, ang Marcos administration. Isa sila dito sa makakabenepisyo. Pero ang nasa utang kasi nga mga bayaran yung mga gonggong na yan, sisiraan nila si PBBM, gusto nilang tatanggalin sa pwesto kasi gusto nilang iupo yung kanilang poon na gonggong na walang ibang ginagawa kundi manira kay President BBM at puro lang luling hayaw, travel all over the world. Yun kasi ang kanilang goal doon, di ba? Iupo itong si Sara Duterte na isa namang korap. Isa namang buaya. At saka sabi nilang isa sa mga DRUGA queen daw yan. Sabi nila, di ba? Okay, so congratulations kay Sam Pagita. Siya ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. So ang next na viewer natin na mayroong maraming nag-like din sa kanyang comment ay galing ho sa comment ni Joy Manipis. Kasi ang kanyang comment ay mayroong pong 36 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, we are proud of you as a hardworking president. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo yung tinatrabaho ni President BBM or tinabaho niya at saka pinuntahan niya last week. Buong week yon para malaman ng mga DDS kung ano ang ginagawa ng ating presidente. For more details, let's watch this. Produktibo ang naging buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama na rito ang naging pagbisita niya sa nasunog na Batak Public Market kung saan nakipagpulong siya sa mga lokal na opisyal at stakeholders. Sinimulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang linggo sa Malacanang sa pakikipagpulong niya kay Japanese House of Representatives member at Japan Innovation Party Co-Representative Fujita Fumitake na muling nagpatibay sa matatag na ugnayan ng Pilipinas at Japan na isa sa pinakamalapit na strategic allies at pangunahing sources ng official development assistance, kalakalan at pamumuhunan ng bansa. Martes tinanggap ng Pangulo sa Malacanang ang 4 na non-resident ambassadors na formal na nagpresenta ng kanilang credentials mula sa Lesotho, Dominican Republic, The Gambia at Gabon. Layunin ng mga bagong diplomatikong ugnayan na palawakin ang partnership ng Pilipinas, kabilang ang trade, investments, tourism at iba pang larangan ng international cooperation. Miyerkules nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa Education and Job Sectors Group at Digital Infrastructure Sector Group ng Private Sector Advisory Council o PISAC. Inirekomenda ng PISAC ang pagbuo ng National Artificial Intelligence Implementation Task Force upang mapabilis ang paghahanda ng mga manggagawa, negosyo at pamahalaan sa mga oportunidad at hamon na dulot ng AI. Noong Huwebes, pinangunahan ng Presidente ang ika-4 na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC para talakayin ang humigit kumulang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress. Kabilang dito ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act,
People's Freedom of Information Right to Information Act, amendment sa Bank Deposit Secrecy Law at iba pa. Layunin ng pagpupulong na pagtugmain ang mga prioridad ng ehekutibo at lehislatura para maisulong ang mga reformang kailangan upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, mapahusay ang pamamahala at mapalakas ang serbisyo publiko. Sa pagtatapos ng linggo, nagtungo naman ang Pangulo sa Ilocos Norte. Dumalo siya sa TESDA Mass Graduation sa Wag City, kung saan inanunsyo niya ang halos 19 na bilyong pondo para sa TESDA Scholarship Program sa iyong taon, ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng ahensya upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng access sa skills training at mas magandang oportunidad sa trabaho. Bumisita rin ang Pangulo sa Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital sa Lawag City upang tingnan ang implementasyon ng zero balance billing at ininspeksyon ang mga pasilidad at iba pang hakbang para mapabuti ang akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Nagtungo rin ang punong ehekutibo sa nasunog na Batak Public Market, kung saan nakipagpulong siya sa mga lokal na opisyal at stakeholders upang alamin ang lawak ng pinsala at talakay ng mga hakbang para sa pagbangon. Okay, so dito tayo sa issue ni Quiboloy. Nakita na ho natin sa balita, di ba, nag-request na yung taga-US, yung US state ng extradition para dito kay Quiboloy. Kasi nga gusto na nilang kukunin ito si Quiboloy from Philippines, dadalhin nila doon sa US at doon na siya lilitisin sa kanyang mga kaso na ganon, gumanon daw ng mga minor at saka human trafficking at saka meron pang iba. Di ba maraming kaso itong si Quiboloy? So ang tanong natin, agree ba tayo mga kababayan na ipapadala itong si Quiboloy doon sa US? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. So may nakita ako na interview ni Corina Sanchez doon sa isa sa mga DDS na mga attorney. Ito si Topacio, alam nyo, winasak talaga dito ni Corina Sanchez itong si Digong, itong si Sara Duterte, itong si Bato de la Rosa, at saka yung mga DDS cronies. Winasak dito. Kasi nga diba, yung mga DDS kasi, diba, nanawagan sila, lalo na yung Kojik. Nanawagan sila na dapat hindi daw dadalhin itong si Quiboloy doon sa US. Dito na lang daw sa Pilipinas kasi meron daw tayong batas dito sa Pilipinas. O di ba nakakatawa talaga eh. Alam nyo, nung nabasa ko yung mga post na yan, tas mga sinasabi ng mga DDS na hindi daw ipapadala ito si Quiboloy doon sa US kasi meron daw tayong batas dito sa Pilipinas. Umiiral daw yung batas dito sa Pilipinas. Naniniwala ba tayo sa kanila mga sinasabi na umiiral daw yung batas dito sa Pilipinas? Nakakatawa talaga eh. Kasi nga, big example dito, itong si Harry Roque. 'Di ba? Bakit or ano ba ang dahilan, pangunahing dahilan kung bakit hindi uuwi itong si Harry Roque sa Pilipinas? 'Di ba? Anong sabi niya? Kasi hindi daw umiral yung batas dito sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi talaga nag-coincide eh, talagang nagkabuhol-buhol ang kanilang script. Si Harry Roque ayaw uuwi sa Pilipinas kasi hindi daw umiral yung batas dito sa Pilipinas. Kaya hindi siya uuwi. Pero pagdating dito sa kay Quiboloy, umiiral daw ang batas dito sa Pilipinas. Nakakatawa talaga eh. So ngayon, merong sinabi dito itong si Corina Sanchez na kung saan gumanon yung tenga ng mga DDS. At kanya ding sinupalpal itong si Topacio. Kasi nga siyempre si Topacio, yan ho ay abogado ni Quiboloy. Ang nangyari na dito kay Quiboloy ay politically motivated daw. Diba? Yan yung mga sinasabi nila. Pero binanatan siya ni Corina Sanchez. For more details, let's watch this. Sa mga paratang sa kanya na kung totoo yun, dapat na talagang isuko ng pinasang si Quiboloy sa US. Kasi pag dito sa Pilipinas, hindi naman binibigyan kaagad ng kaparusahan lahat ng may kasalanan, di ba? Doon na din kasi ako dito sa Justice sa Philippines kasi ang dami nang nagkaroon ng kaso, madami nang nilitis pero walang nangyari. Kasi ang tanong dyan, pinagkakatiwalaan ba natin ang ating justice system? Kung pinagkakatiwalaan natin ang ating justice system, so bakit umabot pa na ang ICC ang siyang naglilitis ngayon kay dating Pangulong Duterte? So, ang sagot dun sa tanong, pinagkakatiwalaan ba natin? Ang sagot dun ay hindi. Kasi, kasama na ako dun. Sorry po pero kasama na ako dun. Kasi, ganun nga nangyayari eh. Bago maihain sa korte, dadaan muna sa kung sino-sinong politiko. Diba?
So, kumbaga, oo. susceptible sa influence, ano? Oo. Ang mga kaso, halimbawa. Totoo, oo. Yung mga pinatatawad, yung mga pinapaeskapo, yung mga hindi hinuhuli, yung mga pinababayaan, yung mga pinatatakbo kahit may notice of disallowance. Our country is really, really sick. I mean, if you think about it, it's almost terminal. Pero, ewan ko lang kung meron pang pag-asa. Sabi niyo po, extremely unfeasible ang extradition ni Kibuloy. Ano po ang pinakamalaking hadlang ba para ito'y maipatupad? Para sa amin po, is the fact na sa kasalukuyan naman po, siya po ay mayroong paglilitis na isinasagawa sa ating local courts. And these are also for grave offenses under our penal laws. Ngayon po, kung siya po ay dadalhin sa ibang bansa, mawawala po siya sa jurisdiction ng ating mga local courts. At isa pong mga matibay na doktrina sa international law ay yung rule of preferential jurisdiction, na kapag siya po ay mayroon ng kaso rito, dapat pong unahin ng isang bansa ang jurisdiction na sarili niya, because that is part of our sovereignty. Hindi po natin basta-basta dapat isuko ang ating soberanya, ang ating karapatan na litisin ng isang mamamayan sa ibang bansa. Okay, but for you, in your opinion, it is politically motivated. Yes, para sa amin po, but of course, ang magdedetermine po niyan ay ang ating Department of Foreign Affairs. As to the allegation na trumped up, ayoko naman po magkomento since the case is already being tried. I would not want to be violative of the sub judice rule. Normal lang talaga na itong si Topacio ay hahadlangan niya na hindi may padala itong si Kibuloy doon sa US. Bakit si Evan? Unang-unang rason dyan, syempre pira-pirahan yan eh. Hindi ho basta-basta si Kibuloy, bilyonaryo ho yan, or baka trilyonaryo ho yan. Diba itong si Topacio, siya dito yung humahawak ng mga kaso ng mga bigatin na mga DDS krones. Diba lagi itong si Topacio. Kung itong si Kibuloy ipapadala na yan doon sa US, mawawalan siya ng kliyente. Mawawalan siya ng siyempre benepisyo dito galing sa kampo ni Kibuloy. O diba? Mautak yan. Kaya isa siya dito sa humahadlang na hindi ipapadala itong si Kibuloy doon sa US. Pira-pirahan lang yan, di ba? Diba? Itong si Topacio. O, di ba? Binanatan ni Corina yung si Bato de la Rosa. Ano ba ang sabi ni Bato de la Rosa? Ano bang sabi ni Corina? Di ba? Tungkol doon sa mga pinatakas. Yung pinatakas kasi, di ba? Yung si Bato de la Rosa. Yung tungkol doon sa notice of disallowance si Sara Duterte. Yung tungkol doon kay Digong, 'di ba? Binanatan niya yung mga DDS. Agree na agree ko doon sa sinabi ni Corina Sanchez na kung saan talagang may problema ang ating justice system dito sa Pilipinas. Agree ako diyan. 'Di ba? Maraming beses na ho nating narinig yan na yung mga nakakabenepisyo sa ating justice system dito sa Pilipinas, yung mga may pera lang. 'Di ba? Yung mga mapera, yung mga makapangyarihan, mga bilyoner, trilyoner, yun ho ang medyo meron talagang advantage or makakalusot kaagad sa kanilang pananagutan, sa kanilang mga kaso. Kasi nga merong problema talaga ang justice system natin dito sa Pilipinas. 'Di ba? So agree na agree tayo na dapat ipapadala ito si Kibuloy doon sa US. Iyakan ang mga DDS, di ba? So, siya nga pala, kasama natin ngayong araw ang ating mga suki at mga early birds. So, nandyan sila. I-shoutout natin si Leonardo Saliero, Michael Binas, Island Rinon. Nandyan din si Phil Macabato, Nestor Potian from Norway. Hi to Gloria Marquez, Florifigo Mapak. Hi to Teresa Villanueva, Bakilyar. Nandyan din si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Early Clemente from Canada. Aspernito, Lady Neth. Hi to Joy Palma. I-shoutout natin si Agapi Jan Lagon. Nandyan din si Rita Rojas. Hi to Jean Mirafuentes, Jean Rabara from UK. Hi to Evelyn Garcia, Darius Stanbridge, at nandyan din si Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong update sa kaso dito ni Leandro Libeste, ni Jing Paras, at meron pang 4 ho
na hindi pa pinangalanan na sangkot din dito sa honey trap yung 4 daw na abogado. Ito ang bagong update sa kaso. For more details, let's watch this. How did you find out, discover na merong ganitong plot? Well, it's supposed to be an ordinary entrapment of human trafficking. Ito kasing si alias Ken, let's use that alias, it was being used by the media, no? So alias Ken, nasa radar na siya ng NBI NCR namin. So there's an entrapment, ikinasa yung entrapment and rescue operation. So nagdala na siya ng 5 babae, tapos sa isang exclusive na hotel sa Manila. So nung nabigay na yung mark money for the entrapment, hinuli na siya, dinala siya sa NBI NCR na office. Nung inimbestiga na siya, pinoprocess siya together with the DSWD because lahat ng human trafficking na rescue namin dapat may DSWD. Sa haba nung pag-uusap and he denying PR lang to, that's the term na ginagamit, PR lang, walang prostitution. So hindi, tinanggap mo yung pera. And meron kami mga ebidensya ng human trafficking because lahat ng operations namin, Ma'am Pinky, yung mga agents namin are wearing body-worn cameras. So recorded lahat yung pag-uusap. So sabi, tinanggap mo na yung pera. So nung naipit na siya, suddenly, yung isang babae tsaka siya, biglang ang salita na is, baka may kinalaman to dun sa balak namin kay Senator Ralph Recto. Senator pa yung tawag na kay Ralph Recto. So parang na-alarm na yung mga investigator namin and they called me up. Doon na sabi ko, imbestigahan nyo, mukhang may mas malalim dyan. And doon na ikunento yung plano na sinasabi na merong plano na gawa ng character assassination. That's the term na ginamit nila mismo na ang gagawa ng trump-up na kaso si S. Recto, may affidavit itong mga babae na gagamitin at ipapile yung kaso dapat ng August 3 or 4, then press conference para masaktan si E.S. Recto. But to have to make it clear na 5 yung nakuhang babae, yung isa ron sa 5 sa na-rescue, dun sa entrapment, siya yung isa kasama dun sa plano. Plus alias Ken. So ito yung si alias Jen tsaka si alias Ken. So, among the 5 women that was caught in that entrapment of a supposed human trafficking, yung isa po sa kanila na babae ay kasama doon sa plano with alias Ken. Yes. Okay, so Siya si alias Jen. Si alias Jen. Yan Siya po naman yung ginamit. Okay, siya po si Jen. Ano pong sinabi pa nila? Was it just a character assassination against Senator, ang tawag po nila, Ralph Recto? Did they name other people? Because there are other individuals who have been named. So, as we speak. May mga lumabas na because doon access namin yung kanyang gadget. Na-mention namin that there are personalities na nandoon din. Siyempre, hindi naman natin sinasabi na yung personalities na yun are involved. But also, yung involvement ng mga personalities like Congressman Jing Paras was already mentioned and Congressman Leandro Libiste plus a high-profile law office. So mukhang malaking plano. Okay. So yun lang yung sinasabi namin, the possibility. Okay. Puntahan po natin si ex-Congressman Paras at si Congressman Leandro Libiste, sir. Explain to us paano sila napasok sa usapan. Well, nung kwento na, there were 3 meetings. Ang kwento nito ni alias Ken, May 26, nag-text sa kanya si former Congressman Jing Paras para mag-meeting sila na merong ipapatrabaho. So natuloy yung meeting, 3 meetings yan. July 11, July 15, and July 26. July 11? 11th, yeah. And, sorry sir? July 15 and July 26. Okay. So yung July, ang recollection dun sa meeting na yon, may kasama na lawyers. So nag-meet na una, tapos pinadala yung mga babae nung 15 na to. Ito na yung 15. Yung 11 kasi, hindi namin na-document yan masyado, no? When I say na-document, I will tell you now, meron kaming copy ng CCTVs. Okay. Ito nung July 11. Ikaw unang nakarinig yan. Opo, okay. So meron kami ng CCTVs dyan. Yung 11 wala. Because yung saving time ng mga CCTVs only for 2 weeks. So nung pinunta namin to get the copy ng CCTVs, 15 and 26 yung nakuha namin. So dalawang araw. So nung 15, kitang-kita, Congressman Jing Paras, yung 4 na babae, yung si alias Ken, and lawyers nandoon. Dala yung affidavit, yun yung kwento sa amin, at yun yung sabing, ando doon, kung ano-anong allegation, nagda-drugs, tapos kung ano-anong sexual na favors ang ginagawa,
Maraming kwento. Yung pera, hinahagis, mga ganyan na storya. Detailed yung storya. Pero gawa na talaga sa affidavit. Meron na silang nire-ready. Kasama yung lawyers. Una, tinuturuan sila. Tinuturuan sila kung anong mga sasabihin. Pinapakwentong ganyan. So, July 15 yan. Noong July 26, pagbalik nila, ang kwento sa amin ni Alias dyan, natakot na siya, hindi na siya sumama. So, tama. Nung nakita namin yung CCTV noong July 26, wala na si Alias dyan. Iba na yung tinuturuan na kasama. I see. But it's still Jing Paras and the lawyers who belongs to one prominent law office in Ortigas. Sir, it's coming out. It's saying Rondain law firm. Well, we've sent the subpoena, and the subpoena was sent to their office. The Rondain law firm. Yes. So it's going to be Attorney Roy Rondain and three others. And the partner. And two more associates. meron pa pong lumalabas na isa pong pangalan, the female lawyer that is an associate in the Rondain law firm who is representing Congressman Leandro Leviste. She was not in the meetings ng 15 and 26, but she is the one na sumulat sa NBI representing Congressman Leviste. Siya yung tumatayo na lawyer. Okay, but she is an associate of She the is Rondain when we law check, firm. she is a member of the law office. Ang bukod dun sa website na nakita namin, nung isinerve namin yung subpoena and the letter, answer to the letter of Attorney Fajardo, dun sa office niya, pinadala. Same the office. In What does Ortigas. that tell you? Well, there's a conspiracy. Merong isang malaking plano na sirain talaga yung personalidad. And we have to look ng mas malalim dahil alam natin, tingnan natin sino yung mga nire-represent nito, anong mga connections. Okay. So far, I mean, factually, Attorney Rui Rondain is representing ex-Congressman Zaldico. That's on record. I think nakikita naman natin sa news yan. So, ano ho kaya ang kanyang connection dito sa issue na to, aside from, was he part of the CCTV video? Ando dun siya. Si Attorney Rondain? Yes, ando dun He was siya. there. And three others? The three others. Except the female lawyer? The female lawyer was not there. Okay. And what is the connection that you see from his law firm to this honey trap plot? Sila yung tumatayong lawyer. Sila yung tatayong lawyer sa paghahanda ng peke na affidavit, pagbibideo sa kanila, pag-prepare ng mga testimonya. I don't know what will be the participation pag ipinail na nila sa piskalya. Sir, pagka ganun po, yung affidavit was not signed. Wala pa. Walang pirma. And how many affidavits were there? Well, they're preparing for kasi 4 na babae yung kausap nila dahil 5 million nga, 1 million para kay alias Ken, yung 4 million doon sa 4 na babae magte-testify. Tomorrow po, supposed to be, ay sinabi na si ex-Congressman Jing Paras and Congressman Leandro Leviste. Yes. This was already moved dahil it was supposed to be last week. Humingi sila ng pagkakataon na kung pwedeng i-move dahil they want copies of the affidavits or the complaint. Is this, I know in a recent interview you said that they will not get a copy. Humarap muna kayo at doon natin pag-usapan. What is the plan tomorrow, sir? Ganito po yun. Nung Thursday dapat sila mag-appear, hindi sila nag-appear, sumulat sila saying their rights. Pero alam po ninyo, meron na pong decided case yan. Tsaka meron din po kaming Memorandum Circular 48 ng DOJ at yung executive order po dun sa na prohibiting pag-itsan the law enforcement investigation, hindi po namin pwedeng ibigay yung mga kopya na yan. But during the inquest na, yung sa fiscal na po, yung inquiry na, yung sagutan na, because there will be a complaint affidavit, that's the time that they can answer. Paano ho nila sasagutin ang isang bagay na hindi po nila alam, officially? Inquiry Yun po yung sinasabi ng Attorney Mark Inquiry Tolentino. po yan eh. We will ask them, can you categorically deny na kinausap mo si alias Ken? Can you categorically deny na nag-usap kayo ni Congressman Leviste, kayong dalawa ni Congressman Paras? Ang tatanungin namin sa mga lawyer, give them the preview now. Nandoon ba kayo sa pulong na yon? At bakit kayo nandoon? Anong pinag-usapan ninyo? Para pong ano yan, may reklamo sa polisiya, sa polis, tatawagin yung suspect, question and answer. Hindi naman po pwede na inireklamo yung isang tao, may pinatay po, nireklamo, at nandoon na yung complaint, sinabi kung paano pinatay, we cannot give that testimony because you can create your story already, your defense. Your defense. Di po ba? So factual pa lang po to, wala pa tayong pinag-uusapang batas na binayolate. So ako lang few questions lang, again, kay former Congressman Paras. Congressman Paras, do you categorically deny na nakausap mo
si alias alias Ken nung araw na ito. At ito ba yung pinag-usapan ninyo? Kasi sabi gagawa ng pelikula eh. Napanood ko yan eh. So, ano yung pinag-usapan nyo nung araw na yon? Bakit kausap nyo itong mga babae na ito? Kasi coincidence po masyado, marami po, Ma'am Pinky. Bakit po lumabas kagad yung Rockwell? Nung iniimbestigahan po namin yung si alias Jen, nung nagsalita, yun din yung sinabi niya. Eh hindi pa po nagagawang public yung statement. So there are statements na what I'm telling you now is alam na ng publiko because nagkaroon sila ng interview with several media personalities na exclusive. Alam ko halos lahat na ng personalities na interview with the consent of the lawyer. And the lawyer of alias Ken nag-appear na rin publicly at marami na pong sinabi din. Ang sabi po ni Attorney Mark Tolentino when I interviewed him last week, baliktad po ang storya. A couple of bullet points he said, sir, it's not a honey trap plot because kapag trap, future daw. Ang sinasabi niya, nangyari ito 2022 to 2025. Yun po ang kanyang sinasabi. And he said that it was this alias Ken na lumapit kay ex-Congressman Jing Paras to ask him to finance a movie, to which the ex-Congressman said no. And then, alias Ken said, okay, he offered the testimony that para sa halagang 6 million pesos, gagawa kami ng affidavit kung ano nangyari noong 2022 to 2025 and name these particular personalities. What do you say to that, sir? Well, siguro doon sa puntong honey trap, doon nagkaroon ng confusion talaga. Kasi ang paniwala ng iba sa storya, yung 5 babaeng nahuli namin na-rescue namin for human trafficking and alias Ken, yung 5 na yun, isasalang kay ipapain, kay E.S. Recto. Hindi po ganon. Sabi ko nga, yung pong human trafficking case is daw ongoing. In fact, hanggang ngayon, nakakulong po, nakadetain sa amin si alias Ken. Ang nangyari po dito is purely an accident na lumabas yung storya. Yeah. At hindi honey trap, kundi gagawan ng trump-up cases, gagawa ng mga kaso because of the encouragement of former Congressman Jing Paras. So, ngayon ang nangyayari po is the word of, yung salita ni former Congressman at salita nitong si alias Ken. Exactly. That's where I wanted to go, sir. Pero may corroboration yung pong kay alias Ken eh. May isa ring testigo, si alias Jen. At hindi lang po yun. Mayroon pa po kaming ibang mga video. Hindi lang po video, witnesses. There are other witnesses, There are other witnesses, which I will not name names muna po ngayon. I Nung respect tinanong po that, ako, sir. Ma'am Pinky, sabi sa akin ng isang reporter, gaano po ba kalakas yung ebidensya nyo? Eh, sabi ko, kasi lakas ni Superman yung ebidensya. And that is very factual. In fact, may isang nag-interview po sa akin nung Sabado na sabi niya, 25 years na ako sa investigative journalism. The tone nung salita mo, you're very confident. And tama po because I've seen the pieces of evidence, I've seen the documents, I've seen the CCTV, pati po records ng mga iba pang gamit na nandoon at mga testimonya po ng mga iba pang tao. I'm trying to, piece everything, sir, because there are obviously two sides to this. That's why I wanted to start with the presumption kanina na ano ba yung inyong natalisod, hindi ho ba? Kaya kinuwento po natin yan para everything is clear. Pero pagkausapan mo po yung, hindi kayo, nung nakausap po yung kabilang side, si Attorney Mark, if I try to imagine it, that there's a CCTV and there are text messages, it can still relate to o pwede pa rin patotohanan yung kanyang sinasabi. Kumbaga, ang sinasabi niya, kasi nga inoffer ni alias Ken eh. So, gagawa sila ng mga affidavit. Hence, sir, possibly those CCTV footage in the restaurant. You know what I mean, sir? Yes. That's one. And then the text message is supposed to be, sinasabi ni Attorney Mark, siya pa nga daw nangungulit pa daw si alias Ken. Okay lang ba tayo magbi-meeting? May mga ganon. Pero, go ahead, sir. I have one point doon sa sinabi niyo lahat po, Ma'am Pinky. Assuming, for the sake of argument, na itong si alias Ken na nagsabi ng ganon, pumayag siya eh. Sumama siya eh. Nag-offer sila na ng payment eh. Sinabi nila kung sino magpipinance. Hindi ba guilty pa rin po? I don't think that is a valid defense. Maaring bumaba lang yung participation, pero guilty pa rin. Nagplano pa rin sila. That is assuming that is alias Ken ang nagsabi, which is highly doubtful. Bakit po? Na-establish na natin yung personality ni alias Ken, yun yung parang bread and butter niya eh. So it defies logic na kung sasabihin niya na gano'n, mawawala lahat yung hanap buhay Wala niya. siyang trabaho. Wala na siyang trabaho. Tapos may kakalabanin pa siyang May matatas kalaban na pa siyang opisyal. matatas na opisyal.
It could be the other way around. Kung kakilala niya si Yes, di sabihin na lang niya, yes, meron akong ganitong istorya. O lalabas ko to. Hindi ba mas logical yun? Ba't gagawa ko pa ng istorya? Hindi po ba? So far, we have circumstantial. I'll be honest, I will call a spade, no? Circumstantial kasi it's based on the testimony nung dalawang, si alias Ken at alias Jen, based on the accounts ng sinabi ni Kong Jing Paras. Pero nadagdagan na to nung nakilala na. Kasi later on namin na-establish yung mga lawyers Which is by statement sila ngayon na yung mga lawyers mismo rin nagsabi that the payment will be coming from Congressman Leandro Libiste. The lawyers said that? Yes. That the payment will be coming? Yes. The lawyers... Client nila si Leandro Libiste at yung bayad na ibibigay manggagaling doon sa kanilang kliyente na si Leandro Nandun po Libiste. sa affidavit? Nandun doon siya. Nag-supplemental affidavit na ngayon yung ano. Yes, si alias Ken. Yeah, Di ba? sinabi niya na rin yun sa nung lawyer niya sa interview. Yeah, but That's why I can aside from him, sir, aside from alias Ken, in the what else links Congressman Leandro yung Libiste? lawyer na nag-represent sa kanya, when we check, member of the law office. Dito. Yes. Then yung mga postings niya, pag pinag-aralan mo, which we check already with our CCD, it will reveal something Nag-establish siya ng parang pattern Kasi May 17, nag-post na siya na sino yung mataas na opisyal ng bababae dyan sa Rockwell. May ganun na. Tapos after 1 week, May 26, nag-text na si Jing Paras. You mean, sir, to clarify that text or Facebook post possibly that he posted, Facebook, sir. sinasabi mo, premise na yon, prequel na yon doon sa plano. Kasi doon, if you will look at it, that is an innocent posting. Pero ngayon na may nangyaring ganito at may nahuli na ganito, pwede na nating bigyan ng kahulugan. If a reasonable mind will believe na teka muna, parang connected to. Pati lugar. Sir, so tomorrow, what's going to happen is they're supposed to show up because pinasabina po sila. Yes. But so far, what we know is that Congressman Leandro Libiste is out of the country. Sabi mo nga, bon voyage. Di ho ba? Are you expecting one? Let's go to ex-Congressman Jing Paras. Kung si Attorney Mark lang po ang magpakita, would that suffice? Well, we'll proceed kung ano yung meron. At sa Thursday naman, yung mga lawyers, so kung wala nang darating pa ng ibang testimonya or mga ebidensya, I think we can probably wrap up and come out with the investigation report already. Sabi ni, was it, of course, also DILG Secretary John Vic was saying that this is human trafficking? Well, we're looking into that. Ano po yung possible charges? Ang malinaw na charges dyan is you're encouraging somebody to make false accusation. So, meron na penalty dyan kagad. Then, yung pag-perjure, pinipag-perjure mo yung mga witnesses, then we're looking into other cases. Yung human trafficking angle, we're studying it, the elements, yung elements niyan. Kasi kung meron pong human trafficking dito, ano po yun? Hindi ho ba si alias Ken? No, but ang tinitingnan namin is when there's that negotiation, will it amount to something that is human trafficking? So, pinag-aaralan pa po namin. Supposed to be that negotiation between alias Ken and ex-Congressman Jing Paras. All right. And siguro we just have to wait for tomorrow, sir. What That's about right. Kong Leandro Libiste if he doesn't show up? Same thing. Well, parehas din po. Okay. Ako lang po, nagtataka lang ako, I think, I watch your show, na sinasabi mo that si former Kong Jing Paras, very vocal yan Talaga nagsasalita yan, dire-diretso. Pero in this issue, medyo missing yata. He's quiet because ang sabi daw ni Attorney Mark, pinayuhan daw niya ang kanyang kliyente na huwag magsalita. But he's also a lawyer. Yes. He's also a lawyer. Okay. Anong possible charges, sir, dun sa lawyers? Yung 4 na lawyers? The same. Plus, of course, mas mataas yung requirements sa kanila ng batas because being a lawyer, meron kaming Code of Professional Responsibility and Accountability, yung SIPRA namin and our lawyer's oath. So, dun pa lang medyo may problema na. Kawawa rito yung lawyers na bata pa Medyo mga associates there. Possible disbarment ho ba? Yes, Pwede rin yan. of course. If you encourage somebody to make false testimony, malinaw na grounds for disbarment yan. Sir, aside from the alias Ken and alias Jen and the CCTV, meron po kayong, kasi sabi nga you're very confident, you have solid evidence to prove this. That's right. Would it be the text messages? Kasama po yun. Kasi tapos 2 days ago, nung ito labas na yung issue, nag-attempt pang tumawag si
si Kong Jing Paras dun sa... I saw that interview. In fact, Sabi mo, yung screenshot nung tawag, napasa na sa akin Sa sabi mo, telepono bakit, sagutin lang niya, bakit ka tumawag kay alias Ken kahapon or kagabi? Yes, pati sa akin. He's trying to call me nung pumutok to we're friends, no? Magkaibigan ko naman yung mga yan. But again, I will say, no one is above the law. I'm sorry, I'm here right now. I'm an NBI director. I have responsibility and mandate. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Marian Ramos and Bin Ramos. They are watching from Toronto, Canada. Hi to Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia. Shirley Risman, Lorito Canaveral. And hi to Cirila Nyoko from Santa Maria, California, USA. Hi to Naida Padayaw Holz from Germany. Kasama din natin si Joy Manipes, Josephine Gallego, Tony De Los Reyes, ishoutout natin si Jenny Howard from Texas, USA, Roel Saavedra from Sabah, Malaysia. Kasama din natin si Jane Tayag, Rita Rojas, Mary Jane Abaya, hi to Terby, Nelson Andaka, Noel Corralde, Janelle Nelmida Tablang, nandyan din si Joel Abellera, ME, and hi to Lucina Satore. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong programa na ito. For more details, let's watch this. Alam mo, dito sa 4 Alas, we are known to make history. Yeah. Isipin mo, isang math professor, napapasayaw namin at napapagawa namin ng mga aktingan. Merong kaming former cabinet secretary na isa lang yung bigote. Merong kaming Michael Fatin na nabababaan namin ang volume ng boses. Pero ngayon, can you imagine our guest today, even though, despite the fact that perhaps his whole life has been subject to the spotlight, he is actually very low-key. At hindi siya lumalabas, hindi siya masyadong nagpapa-interview. But joining us today, believe it or not, is the representative of the 1st District of Ilocos Norte and the House Majority Leader, none other than Sandro Marcos. Surprise! Hindi ba ako may first shot? First shot! He who goes first shot. Sabi nga ni Alan Madjo, hindi kayo mahilig maglalabas sa mga interviews, sa mga programa, no, kahit saan. Ano naman ang pumasok sa isip niyo? At pumayag kayong mag-guest dito sa isang napakawalang kakwenta-kwentang programa na to. Paano yung Alam mo, machination sa utak niyo? I'm asking myself the same thing. Nagpapasalamat lang ako, hindi ako parte sa mga jokes niyo. Buti na lang. Gulo yun. Actually, medyo subtle pa nga yung jokes namin. Parang hindi. Pinuwasan na. I just came here to laugh. Well, have a good time. Salamat It is naman. our honor and privilege to have you. Thank you for having me. Nagulat kami. Si Prof. Gito, ang gusto ko bang tanong kay Madjo, kay Sandro. Naks naman. Sige nga. Kong, so, based dun sa sa iyong past. Sorry, nagka-fanboy siya. Parang I don't like where this is going. Hindi naman, hindi controversial. Hindi past. Kasi syempre, you studied high school sa London. And then college. Yes. And then you also did your master's. Correct. In So, half of your formative years actually nasa London, outside the country. So, ano yung mga na-observe mo dun? And na mga natutunan mo dun sa London that you think na madadala mo dito sa yung experience sa politics dito sa Loaded question. No. I mean, I'm very lucky and blessed to have been able to study abroad, to be able to live abroad. I worked abroad for 2 years. Wow. Before entering politics, I was in the private sector in London. But I think, again, the fact that I was able to live a normal life, normal life abroad, was very good for me, and I was able to stay grounded. And again, I find myself very lucky to have been able to do all of that. Wow. And I try and bring it in, and to have worked in the private sector before entering public service, I think was a
very good thing for me. I was able to. So you lined up in coffee shops and you walked in the streets Like a normal person. and took the underground just like everybody else. Correct. Ako susugat I loved it. I loved it. Normal nga eh. Kaso dalawa rito sa house dito, hindi normal. Pumili na lang kayo. Susugan ko yung sinabi ni Prof. Kasi nag-research Prof. Nag-research Nag-google siguro. Mukha na nga eh. Yan yung pinaka-genius sa amin. Philippine science yan. Tapos mathematician yan. Meron niyang masteral doctorate. No? Yung masteral tsaka doctorate ko, recto lang eh. International relations, di ba? International relations and then development studies, my master's. Correct. Wow. Pero di ba, nasa ibang bansa ka, you study there, international relations. Ano yung konsepto ng ibang bansa sa politika dito sa Pilipinas? And bakit pumasok ka sa politika sa Pilipinas? Yes. Well, let's split that into ano yung konsepto ng konsepto international, konsepto sa ibang bansa, international. Paano nila tayo tinitignan? Parang gano'n, 'di ba? Tapos 'di ba, dito na sa Pilipinas ka, iba yung konsepto, konteksto. That's a good question. First, to answer the first question, I think lagi sinasabi ng mga tao na sobrang gulong politika dito sa Pilipinas. While that is the case, I don't think any other country is exempt from the same. Absolutely. You look at the US, you look at the UK, ilang prime ministers sa UK in the last 6-7 years, I think 4 or 5. Right. In Spain, if you look at what's going on now, so political noise, political gulo is part and parcel of and let's not even talk about the US. It's not exclusive to the Philippines. Bakit ako pumasok? Because again, I'm blessed and lucky to have lived the life that I live, and I think it's time to give back. Giving back. Giving back, yeah. So you were surrounded by, essentially public service all your life. So your house must have been super crowded growing up. All sorts of people coming in. Always. You were used to the whole, the lines and the people in the waiting area. So siguro that's what developed your, not the taste, but at least the inclination towards it. Alam mo, it's funny you say that. That's why na nga nung nanalo si Pangulo in 2022, they expected me and my brothers to move into Malacanang with them. Right. I said absolutely not. No way. Not a lot of people know that. It's just because I mean, kung nakatira ka sa palasyo or at least in Bahay Pangarap where the president lives now, kahit anong oras sa gabi, sa umaga, kung lumabas ka, there's always an ambassador, there's a general, sobrang gulo. And I said, not for me. So, hindi ka sa palasyo nakatira? No. So, hindi ka prinsipe ng palasyo? Parang gano'n? No. Kanina, natutuwa ako Kasi baka sabihin nila, nagkaroon tayo ng tuwang lahat Diba? Natutuwa ako na, sobrang layo. Nananagalog ka pa rin. Ito ba yung dahil sa, nag-research din ako, yung panahon ng COVID, you were working with several of the politicians, and yung ginawa mo, ikaw yung coordinator of yung mga ayuda, yung nagbibigay ng mga I think you give me too much credit. No. I was a staffer in Congress for 2.5 years before running. So marami naman talaga ako natuto. And I think again, working in the private sector, having worked in Congress before I actually entered public service, malaking bagay yan para sa akin because at least and it was funny during my first day, and the job started presenting itself in the way it did. Parang nagulat ako because I would see others that were still in it. Sabi ko, parang, alam ko na to. I got surprised at how much I had actually learned. And then, so again, I consider myself very lucky. Kaya ako naman tinanong sa iyo, di ba yung, baka akala nila dahil may tuwang-tuwang ka, di ba, hindi ka... Meron ba? Wala naman. London daw Mas may tuwang pa si Lovely Hindi ko naman pinapansin. Baka sabihin nila kasi, hindi ka, nakadikit sa tao. Hindi mo alam yung pinagdadaanan ng bawat Pilipino, yung mga ganun bang klase. Kaya nga, nung nabasa ko na ikaw ay kasama doon sa mga community reach out na yon, anong tingin mo ba sa Pilipinas? Anong tingin mo sa mga Pilipino? Anong natin? Anong dapat pusong meron ng isang Pilipino para tumulong? I think
the Philippines I consider myself very lucky to be Filipino, and I think the Filipino people are the best people in the world, and again, that's why I entered public service, para ipagmalaki ang bandila ng ating bansa. And I always say it, but I'm very lucky to be doing what I'm doing. On another note, dahil medyo malalim yung mga tanong nila. Sobra na nga. Kala ko, kalokohan lang. Kala ko kalokohan yung natural. Pupunta tayo mamaya Parang nag-heart-to-heart tayo. Pababaan ko lang ng konti. Sige. Ang tanong ko lang, dahil tumula ka sa London, no? Napuntahan mo ba yung mga ukay doon? Yeah. Ano pag nasa London ako, ang una kong pinupuntahan, ukay. Merong ukay. May DVD pa doon. Oo, madami. Sa Portobello. Sa Notting Hill, yeah, exactly. Sa Notting Hill. Diyan ako nakakabili ng mga first edition eh. DVD. Correct. Correct. £1. Correct. Ang presyo, no? Paano? So you were a citizen X in London, essentially. Pretty much. So yan, mga ukay-ukay. Dapat pala isama. Alam ni Sek, ha? Lahat ng mga kailangan puntahan, alam mo na. Siyempre, mahalaga yung ukay. Pinupuntahan nila yung medyo high-end na tanong eh. Yan, Pero ako, sasabihin ko lang, siyempre, alam nila yon dahil nagsama ang isang Kuripot at isang Ilocano. Uy! Easy! Pero parang si Alan, pag nag-abroad, hindi sa ukay. Hindi yan. Masyado siyang sosyal. Naman. PR yan eh. PR. Baka mga ako dun eh. But we all have to say, we were actually shocked, if I'm being honest, Madjo. Nung dumating, para lang sa mga viewers, para may konteksto, nung dumating si Majority Leader Sandro sa studio, parang dumating lang siya, naglakad lang siya, like a regular guy. Sa harap pumasok, pumasok, bumaba, so no pomp, no circumstance, no any, parang nagulat lang kami, parang regular guy. So, is that your way of making yourself anonymous, quote unquote, or as normal as possible? For the record and for all the viewers, kasalanan talaga to ni Alan kung bakit dito ako. Nung nagkita kami sa Sona, pinapitan niya ako, kailan ka mag-guess? Whenever. Actually, pinilit ko siya. Sabi ko, now's your time, Madjo. It's funny you ask that because when I'll never forget the inauguration of the president. Right. It was the first time na nakasakay kami sa sasakyan, may convoy na, may mga may hagad. Yeah. And I went to my dad and I said, how are we gonna get used to this? Right. This is crazy. The entire sinabi niya sa akin, don't. Because the moment you get used to it, it will be over. Yeah. Wow. And you never get accustomed to this. Wow. Because it is not taken, it is lent. Bigat nun. So I said, that keeps you on the ground. Wise words from the man. Wise words from the man. Speaking of the man, did you have a clue what this sauna would look like beforehand? Was it like a state secret? No. I mean, my father and I have a tradition of the day before. He actually reads it? Yeah. I mean, he during his rehearsal, and we were there the whole day rehearsing, rewriting until the very last minute. So I had an idea. Yeah. Well, I will go on record. Obviously, I've been interviewed after that. No, immediately after the sauna, I've gone on interviews. I actually thought it was a fantastic sauna. If I'm being honest, I thought it was my favorite at least. I might have to agree. Was it edited down? Was it edited up? It was edited down. It's always edited down kasi ang daming kailangan talagang pag-usapan, diba? Better to edit down. Ang daming talaga kailangan pag-usapan. And my dad is always of the opinion that kapag sumasobra ng 1.5 hours, hindi na nakikinig yung tao. Totoo naman. Naiinip na sila. So you really have to pick and choose. Well, he went right under. He was an hour 20. Yeah, exactly. So, and it always is. I mean, if you look at the last however many, hindi talaga sumasobra sa 1.5 hours. Do you have a hand in it, and meron ka bang gusto sanang na-include doon sa zona ng airpot? Again, okay ka. Inaano ko lang sa ngayon. Pangulo ang pinag-uusapan natin. Okay lang. Para tayo nag-uusap lang. No, I mean, again, if the president had his way, gusto niya talagang pag-usapan lahat. Pero kailangan talagang
maiksi. At least, you know, in terms of if you compare it to others. So, you know, gusto mo talaga samahan lahat and gusto mo pag-usapan lahat. Pero if I were to choose, sa daming, you know, there was a lot that was edited out. I think the peace and order aspect could have been included. I agree with you. Absolutely. In fact, I said that. He's quoting me. He's quoting me. I'm an avid watcher of the show, so doon ko talaga. Sabi nga sa paboritong libro ni Doc Guido. Ano? Yung The Little Prince. Okay. Akala ko ang kaibigan. What is essential is invisible to the eye. Diba? What is essential is invisible to the eye. So dapat papakinggan mo, The Little Prince. hindi lang yung sinasabi ng presidente sa SONA. Ang papakinggan mo, yung hindi niya sinasabi. Correct. So art form yan. Diba? Maraming unsaid na alam mo, nasa puso niya, alam mo, nasa thought bubble niya, pero at that moment, no, ay hindi niya kinakailangan sabihin. Ito, on a more, siguro, more the behind the scenes thing, if you were to wager, does your father still get nervous before sonas? Yeah. He still does. Yes. Super, Ikaw, when you have to deliver a speech, Kong, do you still get nervous? I think it depends on the speech, but I mean, SONA, it's it's like an hour long. You have to address the SONA. Every year, hindi siya kumakain the night before. Hindi siya kumakain. Just in case. No, he's just that nervous. Wow. He gets, he you know, everyone's human. How do you relate with your dad? Pero iba kasi yung relasyon ng mag-ama. Iba yung kung yung ama mo presidente. Dahil before kasi mahabang panahon nagre-relate kayo na hindi siya presidente. So how do you relate to each other? Nagdedebate ba kayo? Meron ba kayong mga tampuhan? Yes, always. Nagkaibahan kasi, presidente yung tatay mo. Always. Hindi ka pwede magtampo na mahaba. Hindi. Lalo na sa, you know, lalo na ngayon, sa mga pinagdadaanan niya, I you know, have to remind myself na marami niyang, marami niyang inaasikaso, marami niyang, So, it's, of course, we argue sometimes, nag-aaway kami about God knows everything under the sun. Pero not always politics, I'm sure. No, not always politics. Anong basketball team paborito niya? Tsaka paborito mo? Wala, lumaki kami sa UK, football kami. The beautiful game, no? Hindi kayo NBA. Hindi, football. You're cheering for England nung World Cup. 100%. To my detriment. But they placed third. Third was not bad. Still didn't win. I know. Kamusta ang monitoring nyo sa mga ulan, bagyo, mga ganyan? Okay naman. I mean, lagi kami nakatutok, lalo na sa mga iba't ibang kong na binabahang kanilang mga distrito. So we have to make sure na lahat ng assistance na nangangailangan nila ay binibigay ng Kongreso. So I mean, you know, I hope everyone is staying safe amidst the rain and the flooding. Sana mag-ingat ang ating mga kababayan. Pero nakatutok lagi kami. Always. Usahan nyo. Tawag lang kayo sa mga ahensya natin. Siyempre guys, sa NDRRMC, sa DILG, at kung saan-saan pa. May hotline tayo, 911 na rin sa Pilipinas. If you have any help, dyan po tayo tumawag. Pasensya na, Madjon, no? Paano? Dami kasing interesado sa iyong personal life. Yan. Easy. Medyo naiiba kasi yung sitwasyon mo Hindi ka lang majority floor leader. Ikaw ay presidential son na bachelor. Yan. Talaga yun. Dog with the bone. Ano bang travails ng isang presidential son na bachelor? Yan. I'm sure maraming gusto makipag-date sa'yo. I'm sure. Certain Parang naiingit si Sek. Sakto lang. Gusto makipagkape. Sakto lang. Parang naiingit si Sek. Sakto lang. Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Ano sabi mo? Marami gusto magkape. Katulad din sa kape na iniinom mo sa South Lounge sa Kongreso, di ba? Ang dami ko sinigawan doon sa South Lounge. Ayun na lumapit sa table ko. Sorry, what's the question? Sabi ko, iba yung sitwasyon mo as a presidential son na bachelor.
no? Wala pang asawa, wala pang anak, etc., no? So naiiba yan no? Anong hinahanap mo sa isang babae? Wow! Boom! Boom! Am I in the wrong show? Sige nga. Yeah, Boy Abunda grabe. ba yan? Akala ko, parang ano to. Parang Boy Abunda May pagka-Boy Abunda. Oprah Winfrey, ano-ano. I'm in the wrong show. Marami naghihintay dyan. Sige nga. Gawa na kayo ng checklist, mga manonood. Isang tao na hindi kita nila sa akin ay presidential son. Kundi, mahalaga yun. Kundi, Important, just Sandro. Yun, very, very important. Simple lang yun. And I try, I don't really think about the fact that, anak ako ng Pangulo. I mean, of course, it's unavoidable, pero as much as possible, I enjoy living a normal life. Yan ang hindi kayang i-PR. Yung mga ganyang klase ng sagot. Ika nga ni Karen Carpenter, love me for what I am, for simply being me. And don't love me for what PR talaga. PR talaga. You got to love me. Easy. Ito ko, may mga comments from our 11,000 live viewers. Babasahin ko. May 5 tayong comments dito. Here we go. From Romel, Code daw ba ang nag-promote ng anti-fake news bill? From RB, thank you sa lahat ng tulong nyo sa Ilocos Norte. From Anita, sabi niya, hi Sandro, pogi mo. Okay, nagpa-fan. Anita yan sa Bakit sa amin? Di mo sinasabi? From Leslie, okay pala si Sandro, nakakatuwa. So matured and decent. And then from Volok, sabi, next senator tapos president. Nako, ganyan ba? Siguro unang comment. No. Parang PR magsasabi. First comment. Alam mo, to tell you the truth, I didn't even want to be Majo. I never wanted to be Majo. You can ask any single congressman that was with me in the 19th Congress. Lahat na nagsabi sa akin, mag-Majo ka. I really did not. I did not want it. Dagdag trabaho yan What made you decide? I think sa aking isip, the latter part of the presidency, the last 3 years. The second half. The second half is kailangan talaga niya ng tulong. And I think it was all hands on deck. All hands on deck. And I think it was my way of doing my part para makipagtulong sa Pangulo and of course sa Kongreso. Just to make sure that the house was as stable as possible. Absolutely. Did I want it? Absolutely not. Yeah. Especially Doon ako pupunta na. Yung kailangan ng tulong ng Pangulo. Di ba? Para presidential son ka, you're majority leader. Anong kailangan bang tulong ng Pangulo naman sa mamamayan, bukod sa mga politiko? Well, I think, alam mo, nasa panahon tayo ngayon that we shouldn't be asking of the people. The people should be asking of us. Wow. If only. Sana dumami balayo mo. Dumating tayo sa punto na we have, kailangan ipakita natin sa taong bayan na nagtatrabaho talaga tayo. And it's not just the administration, that's Congress, that's the Senate. Katulad sa sinabi ni Sec, all hands on deck dapat. And sa daming pinagdaanan natin ngayon, sa gera sa Middle East, economic growth not being as high as it should be, hindi naman tayo sa taong bayan nakatingin. Hindi dapat sa pamahalaan ang nakatingin ang taong bayan. Yan. Wow, imagine. A public servant who actually says that it's the public servants who should do the serving. Correct. What a novel idea. Wow. Pero ulitin mo nga sa tanong mo, para sa ating Hindi, mahaba eh. Mahaba. Papaulit mo. Sige, yung concise na lang. Pero yung kanya, yung summary, unprecedented. napaka-unprecedented ng ating mga problema. No? Ano yung unprecedented response na nakikita mo, or at least the elements of that, of such? No? Hindi kasi pwede rito yung business as usual. I agree. Yeah. I agree. And I think, to answer your question, I think, given nasa huling 2 taon na tayo sa administrasyon, I think and nakikita naman natin na ginagawa na, but I think, it's high time, which is being done now, that, the government starts being a bit more heavy-handed with what they're doing. Wow. And, I'm thankful to say na nakikita naman natin ginagawa na nila yun. And I really, aside of course from the hard work of the cabinet, pero
ES Ralph has really been, a godsend. And then, hindi nyo lang nakikita ang ginagawa niya sa behind the scenes, pero napakalaking tulong nandun siya. Kaya sa siguro Pangulo. kaya siguro yung honey trap. Siya yung linchpin. Oo, madami na nga sa listahan. Nakita ko. Alam mo, nung lumabas... Natin mo nga yung pangalan ni Herman. Hindi ko na lang banggitin kung sino, pero alam mo nung lumabas yung pangalan ng mga senador, may nagbanggit sa akin sa group chat nila. May nag-text, bakit hindi ako sinama doon? May nagtatanong, ba't wala ako sa listahan? Baka ibang honey yung gusto nila. Ibang honey yung gusto nila. Easy. Nabubuhay si Pablo. Easy. No, pero yeah. Wala naman ako naisip pahiwating sa Taguig. Yeah. Wala talaga, Your jobs are in danger. Sloping projects lang. Yeah, sloping. But the president was very intentional during his son to talk about electricity and the energy situation. And immediately after, nag-file kayo ng bill addressing that. No, so is this what we can expect to see? There maraming mga tax relief bills na binanggit ni Pangulo sa kanyang SONA, so we have to prioritize that. Yung systems laws, napakalaking bagay yan. Sariling kuryente. Yeah, sariling kuryente. Pero I think yung talagang bentang-benta nung SONA ay yung systems laws. So we really have to work as quickly as possible para manigurado na maipasa na natin yan. I think nasa committee na ngayon. And it's going to be a lot of marami kang I guess mababangga sa private sector. For sure, yes. Marami magkakaroon ng pushback. So we have to find a dialogue with them. Pero kailangan talaga. Alam na natin yun. Yeah. In fact, Banggit mo kanina, Madjo, yung dapat yung gobyerno mas maging heavy-handed. Baka hindi nila maunawaan kung sabihin nun, no? Dahil ang dami kasi nagpa-fall sa cracks eh. Medyo galit na nga si Ombudsman eh. Pero mo, Sandigan Bayan Justice, binigyan ng bail, yung isang non-bailable offense. Meron kang 4 na Marines na nag-rescind ng kanilang testimony, di ba? Tapos, meron kang National Wage Board, binago ng Regional Trial Court. Yung minimum increase sa wages ng mga kwan, na-late na nga, staggered pa, binawi pa. Hindi pwedeng gawin ng RTC yun. So, parang ang kwan ng mga tao, what's happening? A lot of things are falling in the cracks. I think structural and systemic ang problema na yan. Right, perfect. And hindi naman yan exclusive sa administrasyon ito. Matagal na yan nangyayari. And without trying to get myself into trouble, I think pabayaan ko na lang ang judiciary and those involved para magkomento. Yes. Kami na lang magpapadisbar sa kanila. Easy! Ang naging usap-usapin, hindi balita na bad news. Yes. Isang good news is Alex Ayala. Again, she's grabe talaga siya. I mean, she's amazing in everything she's doing, and she carries herself so well. She answers the questions so well. Cool. At saka ang pinakamalaking bagay para sa akin, lagi niya pinagmamalaki na Pinay siya. Every tournament na kapag sa interview, lagi niya sinasabi or lagi niya pinagmamalaki na ang kanyang pagiging Filipina. So it's great what she's doing, and it's such an honor to be able to witness her success. Dream girls. And we wish her all the best, and hope that she continues to keep on winning. She just won, I think, today. Correct. Nanalo na naman siya. Have you personally met her, Madjo? No, I have not. But she lives in the same building as one of my best friends, ang binanggit sa akin is that she's always practicing, she's always working out, she's always training. Sobrang disciplined talaga. Siya ba yung tipo ng babae na
pwede mong yayahin magkape? Naku, Kape lang eh. I don't want to take away from correct. wag natin dalhin dun. Because I think we just have to focus on her success and Tama naman. ang kanyang ginagawa ngayon. And everything that she's Bringing pride. Siya yung totoong, bringing pride to the Philippines. Totoong unity team, ika nga. Easy. Pero parang Manny Pacquiao 2.0. Parang Manny Pacquiao 2.0. Kaya lang wala pang mall si Pacquiao, ano? Pero hindi pa tapos si Prof, ha? Napansin nyo ba sa Pilipinas, ang mga sports heroes natin, mga sports heroes ginagawa ng mall? Ano? Tinan mo si Muhammad Ali, naging Ali Mall. Ali Mall. Si Alex. Juan Iyala. Ayun. Pero wala na kami dyan. Grabe yung Tito Joe. Tuloy na. Sige na. Pero tanong ko kay Madjo, kayo ba naniniwala kayo sa surveys? Yeah. Lalo na Okta. Lalo na Okta. Alam mo, it's funny that you say that, diba? Kasi kapag mataas sa survey ang inyong sinusuporta, sinasabi mo, totoo yun. Pero kapag mababa ang inyong mga numero, hindi, fake. Bayaran. So, the numbers don't lie, and then you have to take it as it is. I always think surveys are, again, a snapshot of the sentiment of the people at any given time. But it's... I always take it as instructions as to what needs to be done. Yes. It's always, a guideline as to what the priorities are. Or strategies. Tama yun. Exactly. Tama yun. And well done surveys, ha? We're qualifying that. Credible survey. Credible. Some surveys are more equal Than others. No? Yes. Some survey it better. In Congress, what surveys do you particularly are focused at in doing laws, in mga ganyang klase mga batas? Anong gusto mong malaman ba sa mga tanong sa Pilipinas sa tao sa surveys na ngayon? Well, thankfully, nagpapasalamat kami na the numbers of Congress over the last few months medyo umaangat na. Under the leadership of Speaker Boji D, nagpapasalamat kami sa kanya. And, I think for us, trabaho lang. I mean, we just have to show that we are working. And at the end of the day, gut issues talaga lagi hinahanap ng tao. Very true. How can Congress help the Juan de la Cruz? And it's that's what we have to focus on, and that's why sa SONA ni Pangulo, I dare to say, if I were to be a political analyst like Sec Ronald, it's Please the most like Sec Ronald. it's I think the most populist SONA that he's ever done. Dahil sa dami nating pinagdadaanan ngayon, that's really what you need, relief, economic relief. Yes, sir. So dun talaga kami nakatutok. Yes, sir. Yan, ang sarap-sarap nun sa buhay natin. Gusto mo na bang mag-Herman? Sorry. Yung isa kasing sitwasyon ngayon na again, unprecedented. Nanalo yung unity team with numbers na unprecedented. Ito yung first time na ganyang kalaki yung nakuha ang boto. Absolutely. No? Dito. Pero at the same time, ang bilis maghiwalay. Ang bilis mabiyak. No? Napaka-historic, napaka-unprecedented ng victory, pero napaka-unprecedented din nung bilis na nag-away. Nung nangyayari yan, ano nararamdaman mo, Madjo? No? Dahil marami ng panahon o pagkakataon na naipaliwanag ni Presidente yung kanyang saloobin dito sa nangyari. No? Pero hindi pa natatanong sa iyo kung ano ba yung naramdaman mo nung nangyayari yan? Obviously nakakakalungkot. Hindi lang dahil nagkahiwalay yung unity team, pero because of what came after that. And that's yung gulo sa politika. Lagi ko naman sinasabi, kapag may gulo sa politika, nababawasan ka ng oras para magtrabaho. Yes. Yan. And nakikita naman talaga natin yun. And it's sad and nalulungkot talaga ako, pero you move on. We have to do what we have to do. And alam mo, marami talagang baka papagalitan ako if I say this. Marami talagang it was a part of me kind of saw it coming,
Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kwento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at me for saying this. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And bumabanat pa nga yung presidente, no? Exactly. And so we were supposed to meet the president at the time, but instead hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. And sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. I can imagine them saying. And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. So that's there was a lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess we're vying to take power away, I suppose. Yes. So PRTV at DZMM, you just got your new supercut of the day. That 1,000 new supercuts come out of that. I'm sorry, Mr. President. Very existential. Please don't get mad at me. Diba, Madjo? Very existential yung battle ngayon. Diba? Very existential. Kaya mahalaga yung sinabi mo na from the start ay hindi naman talaga solid yung unity na ideological, no? Dahil may iba-ibang interest at play. I will let you take. Ikaw yung political analyst. So, papabayaan na lang kita. Ay, nako. Ano? Ito galing sa live viewers again. Galing kay Jamie Fox. Grabe, 12K ang live viewers. Sandro Effect. Sabi naman ni Hindi ko si Sec Ronald yun. Actually, yung tanong mo kay Sec, sabi naman ni Nida, so humble Kong, and sabi ni Sedo, ang intellect ng sagot ni Sandro may on point at may sense. From our live viewers yan. Okay. Kinukumpara ba niya doon sa Pac Silly? Sagot? May comment si May comparison eh. May comment ba si Madjo? Inspired ako sa sinabi mo kanina. Ng gut issues ang pinagtuunan ngayong zona ng iyong ama. Anong, particular yung sweldo, yung kuryente. Opo. So, anong aasahan talaga ng mga Pilipinas? Ito ba yung binanggit niya sa zona ay maisa sa katuparan at makakakita kami ng resulta? Nasa Kongreso at sa Senado na. I mean, it's time for the legislative to work. The legislature to work. May mga marching orders na si Pangulo. Binanggit niya, yan ang gusto niyang mangyari. Pero kailangan talaga ipasa lahat ng kanyang mga bilin bilang batas. So, again, katulad sa sinabi ko kanina, we have to work double time talaga. And not expect the consumers to pick up the slack. Correct. Di ba? Correct. Tama Pero hindi naman base talaga nga tama. dyan. Base nga dyan. So, ito, hindi to posisyon ni Madjo. Nililinaw ko lang. Hindi na kailangan. Kinakabahan naman dito. Pag may disclaimer, Hindi na kailangan magkomento at sumagot. Pero, batay dyan, yung zona na yan, napakahalaga nung usapin sa systems laws.
hindi mo ginagamit pero binabayaran mo. Tapos tayo ang pinakamataas ang presyo ng kuryente sa buong rehiyon. Paano papasok ang investors? Paano papasok ang Pac Silica na isang game changer, di ba? Ang pakiusap ko lang sa ibang mga tao sa gobyerno, wag na nilang kontrahin. May mga nagsalita kasi sa mga nakaupo sa gobyerno, sa energy sector, na sinasabi, hindi daw sila nakonsulta. No? Ibig sabihin, nung pag sinabi nila hindi sila nakonsulta, hindi sila masyadong sang-ayon. Ang pakiusap ko sa kanila, tumahimik na lang sila. Tahimik na lang. Diba? Yun lang. Dahil nasa gobyerno ko eh. Tama. Diba? Tapos kokontrahin mo yung isang napakahalagang sinabi ng pinuno. Correct. Diba? Ikalawa, kaka-celebrate lang natin ang 10th anniversary ng Historic Arbitral Award natin. Against sa pinakamalaking armed forces sa buong mundo. Bigger than the Americans. China. No? Kausap ko yung mga Vietnamese, bilib na bilib sa atin eh. Sila, kaaway nila ang China for 1,000 years eh. Pero bumilib sila sa atin sa tapang natin na magsampa ng kaso. That's something. Diba? So, kailangan din magkaisa yung ating bansa. Hindi pwedeng may section ka ng gobyerno na medyo malambot dun sa ating UNCLOS. Dapat lahat tayo solid. Dahil the President is the architect of our foreign policy. Pag sinabi ng Presidente, not an inch. Lahat not an inch. Diba? At kung merong kokontra o magdadalawang isip, ang best na gawin niya, mag-resign na lang. Yes. Or tanggalin. No? Agree. And yun, he reiterated it during his SONA. Oh, so medyo nabuhayan ako dun sa sinabi ni Madjo kanina that maybe now's the time to put a little grit and a little a little mustard and ketchup behind. Heavy hand. Ako, can I ask a question, Madjo? Ito lang. Kasi kami, matatanda ng mga tito mo. Di ba? Ito mga politiko natin, tinatawag na trapo. Paulit-ulit na lang yung cycle ng politika. Ngayon, we see the likes of you, we see the likes of Vico, parang new generation of politicians. Can we go peacefully? I mean, can we just give you the future? Anong nakikita mong future sa future ng politics natin na hindi na tayo ulit sa cycle na yan? Paano ko to sasagutin? I would not be in public service and I would not be in politics if I did not believe that the Philippines is destined for greater things. Wow. And that we can always be doing better. And again, nasa mga politiko na ipakita sa taong bayan that we should be doing better and we can be doing better. So to answer your question, I guess, kapag bata ka pa or when you're younger, you still have that sense of idealism. Optimism. And I think nakakain ng sistema. As much as possible, I dapat we should keep that going. And kita mo naman sa Kongreso ngayon, I mean, I think this is the youngest Congress ever. Yes, absolutely. This is the youngest Congress ever, and I see it to be an advantage na maraming mga I don't know, Gen Z ba? No. Youthful dynamism. Yeah, youthful dynamism, because the sense of idealism is still there. Yes. And that belief that we can all collectively make a change. So I think that has to be instilled and that has to stay as one of the foundations of why we are in public service. About doing better. Yan. In relation to sa sinasabi ni Alan tsaka ni Michael, ay isa sa priority bills ng inyong ama, ng ating presidente, ay yung anti-dynasty bill. I knew you were gonna ask me this. Medyo historic na itong Congress ay hindi lang pinakamabata. Ito rin yung Congress na pinakamaraming, in a way, directly or indirectly related sa dynasties. No? You think? Ganun, you think? Well, more so than before? Well, at least itong past 4 years. No? No, pero if you look at it collectively in the last 20 years. Well, I'm asking us a question because I wasn't. Yeah. Well, yung mga academic institution, yun ang sinasabi nila, like LaSalle, Ateneo, na ngayon daw pinakamarami in terms ng studies nila. Yes. So diyan nangyayari itong napakahalagang usapin ng anti-dynasty bill. Ibig sabihin, hindi ganun kadali.
Diba? Dahil maraming maapektuhan eh. Tama. How do you navigate that? Na ito yung reality, ito yung maaaprubahan, pero at the same time, ito yung pangangailangan. Ito yung utos ng boss na gusto niyang mangyari. How do you navigate that? Lalo na papasok yan sa BICAM. Diba? Papasok yan sa BICAM eh. Tama. Na anong... Well, I'll okay. Yeah. Ipaghiwalay ko yung tanong na yan in two parts. Oh. Diba? I think with regards to the anti-dynasty bill, lagi ko naman sinasabi, it's no secret, you know, kung saan ako galing, kung sino ako, kung ano man ang aking apelyido. Pero, kung yan ang gusto ng taong bayan, edi trabaho ng mga congressman, senator na ibigay sa taong bayan. And if that's what they think is needed, then it has to be at least it has to be passed and then at least discussed in great lengths. You know, again, to discuss the realities, di ba? I think maraming nagsasabi na ang version na ipinasa ng lower house ay sobrang watered down, di ba? And for me naman, lagi ko sinasabi na if you were to make a stricter version of the bill, hindi yan maipapasa sa Kongreso. That's the reality. And you know, it's one of those things, you're damned if you do, you're damned if you don't. True. And I think what's important is na ipasa na ng Kongreso para to get the conversation started. Absolutely. And may BICAM pa yun eh. Yes. Pero I mean, if you think about it, and you're in the position, di ba, na kung hindi namin ipinasa, sasabihin ni Sec. Ronald Llamas, tignan mo yung Kongreso. Puro dynasty. Yan ang dahilan kung bakit hindi ipinasa ng Kongreso. Masama ugali nun Kung ipinasa namin, sasabihin naman, sobrang watered down. Sobrang watered down compared to what we want. So, you know, if those are the options, ipasa na lang natin. And then get the conversation started. You know, that's the beauty of legislation. It evolves over living time. thing. It can still be improved. It's not static, exactly. And like I said, may BICAM pa yan. I think what was important was that on the part of the lower house, may ipasa na natin. So, there is progress. Wow. Can I have this question kasi ang dami na nagte-text sa akin kanina pa. Even me. Ay nako, ito. Yung nababother kami lahat na your family gets lambasted with words, with threats, with kung ano-ano. And you have this tita who also has that additional thing. Diba? Simple lang ang tanong ko. Ang tanong ko, hanggang kailan? Paano ba napunta doon? Hanggang kailan? At will you, in some place in time, say enough is enough? Parang isang separate episode dyan. Yeah. Okay. Pero konti lang. Sige. Abangan! We predicate our entire program, Madjo, on the truth, katotohanan. So it would be our honor and privilege sa 4 alas kung pumirma po kayo sa panata. Ikaw ba ay namamanata sa katotohanan? Kailangan ng federal Siguro Before we end, nakikipag-shoutout. Ang mga humingi ng shoutout, ang mga young guns. So I want to greet all the young guns. And of course, ang core group, hindi ko na lang babanggitin kung sino mga yun, pero I want to give them a shoutout. And then may nag-text sa akin, si Kong Aniela Tolentino, gusto daw mag-guest din. Parang nasayahan siya. Kasama mo sa young guns yan? Ha? Of course, yeah. Si Abante. Ha? Si Abante, young ones. Sige, magbigay ka na ng message sa ating Hindi young guns, young ones. Young ones. Message sa ating mga kababayan bago tayo mag-extra sa kakapamirmas. Message sa kababayan, maraming salamat sa suporta. Thank you to everyone that tuned in. I hope you all know that the House is doing everything that it can to ensure that the priority bills of the President are passed expeditiously. And sisiguraduhin po namin na papasa po kami ng mga batas na ramdam talaga ng taong bayan. Wow, just extemporaneous. Okay, so i-shoutout din natin. Nandyan sila si Cecilia Gabina from Hong Kong, Marilo Aniuway,
Bibian Atra. Nandyan din si Febro Nula. Mana 1956 from Vancouver, Canada. Hi to Arnold Oclusen from Ontario, Canada. Kasama din natin si Kiefer, Joey De Chavez, Mercedes Integra, Kenzo, Jose Laverni Yabot, Gina G, Alexa R, and hi to Joseph Milo Carcasona. Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-escape ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, ngayong araw ay buong kababaang loob naming hinihiling ang iyong patuloy na paggabay at proteksyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo siya sa anumang panganib, masamang balak, paninira, panlilinlang at anumang banta laban sa kanyang buhay at tungkulin. Palakasin mo ang kanyang katawan, isip at puso upang manatili siyang matatag sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan sa bawat desisyon, tapang sa harap ng mga pagsubok at malinaw na pag-iisip upang piliin ang tama at makabubuti sa bayan. Ilayo mo siya sa mga taong may masamang hangarin at palubutan siya ng mga tapat, maaasahan at may malasakit sa Pilipinas. Naway manaig ang kapayapaan, katotohanan at katarungan sa ating bansa. Panginoon, protektahan mo si PBBM at ang kanyang pamilya, gabayan mo ang kanyang pamumuno at patuloy mong pagpalain ang Pilipinas. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa at magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. BBM sa puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng
sa iyong at higain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan. Ikaw